I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayun, mayroon akong upload videos, updates. O ito, iniisa-isa ko, no. Pagsamahan ko na lang. Pero maiksi lang, guys, no. Kasi kung mahaba ito, kasi masyadong mahaba, kaya iniisa ko na lang, no. At saka front lang ang ipapakita ko. At least makikita nyo dito yung pinaka source na legit po itong aking video. Okay, ito po guys, sabi po ng BOC, no, Bureau of Customs. Sabi po dito, the Bureau of Customs, BOC, Custom Intelligence and Investigation Services, Manila International Container Port. Ayan, on Thursday, June 19, 2025, found and seized 219.5 million worth of smuggle na fuel at La Union Port. Ayan na. Biro nyo yun? Late ito guys, pero kailangan natin i-spread. Ayan na. Yan, hindi sila nakakapasok. Kaya yung mga natatagpuan ng mga illegal na kontrabando na bawal na gamot, mga kababayan, hindi po talaga makakapasok sa bansa. Kaya ang iba, tinatapon na lang sa dagat. Yan, magkano halaga ang nasabat na fuel na smuggle? 219. 219 point ilan? 0.5 agay million yan, may date yan guys at to June 19, 2025. Ito yung mga highlights. Okay, ito. Ayan. Sige, smuggle pa more. Ayan. Yan ang hirap fuel yan ayaw nila magbayad ng napakalaking mga kababayan ng taxes. Yun dyan sa Bureau of Custom. Alam mo, bilib ako dito sa bagong liderato ng custom guys. Talagang nagtatrabaho sila ng gusto. Ayan yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Agay. Ito pa. Ayan, sabi po ng Philippine Star one day ago. Smuggle na sigarilyo worth more than 43 million have been seized from two motorized boats that were intercepted in the water of Zamboanga City. Wala silang kawala, mga bes. Sabi sa inyo hindi sila nakakapasok mismo sa port terminal na at saka sa BOC, hindi na sila nakakapasok. Kaya dyan na lang sila dumaan ngayon sa dagat. Kaya babantayan talaga ng PCJ ang buong karagatan. Di ba? Ayan, magkano halaga? 43. Ayan, 43 million. Smuggle na cigarette size in Zamboanga. Agay. One day ago ito, guys, So, ano ta ngayon? June 23, mga June 21, 2025. Agay. Ito pa. Sabi ng Manila Bulletin, isama ko na ito dito, mga kababayan. Ayan, ayan. Short lang hindi ko babasahin. Kasi ayaw talaga ni Whitey, mga bis. Ayan Manila Bulletin. 2 days ago. Instead of fish, 10 billion worth of suspected, busya, was found in fishing boat, inspected by the Philippines Navy off the coast of Zambales before dawn of Friday to June 20, 2025. Di ba? Ang laki nito, mga kababayan, kauna-unahan na nangyayari sa Pilipinas. Grabe. Mismo sa dagat natagpuan. Bakit? Hindi nga sila nakakapasok sa BOC o sa port, sa NAIA, kahit saan. Kaya sa dagat naman ngayon sila maglalayag, baka sakali makalusot. Yan ang alam nyo. Di ba? Sorry to say. Sorry, ibig sabihin, sorry sa mga sa mga sorry sa mga may-ari. Malaking nawala sa kanila, mga besa. 10 billion, biro nyo, laki nun mga kababayan. Mas malaki pa ito kaysa nung shipment nung hearing doon sa Quadcom ni Tagoba, na ang
ang talagang may-ari noon is si Pulong Duterte tsaka ni Hans Carpio, 'di ba? Kasi nasabi involved sila doon sa shipment, 6.8 billion 'yun. O ito mas malaki ito. Hindi lang 'yan, guys. Itong mga nakaraan pa na nasa kota. Ito yung mga highlights. Tingnan nyo, ha? O ayan o. Oh. Wah, grabe. O ano, wala kayong kawala. Ginagamit ngayon ang mga mangingisda natin. Pero mayroon mga mangingisda na na honest na ibinabalik mga kababayan, isinurrender sa mga sa mga otoridad natin. Ang iba naman hindi, ayan, lalagay sa alanganin itong fishing boat na ito. Ayan yung mga highlights, guys. I see. Tingnan natin. Ayan ito yung mga highlights. Kita nyo? Ayan. Himbis maghanap buhay, iba ang ginagawa. Tingnan nyo ngayon. Ibahin nyo ang Marcos administration. Ibang kay Digong. Pag panahon ni Poncio Pilato ito, wala, lusot. Sigurado yan. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., wala. Timbog kayo talaga. Tingnan nyo, ang daming nasabat under the Marcos administration, mga kababayan. Ganun ang dapat ang pinuno. Inaalala niya ang kaligtasan ng mga teenager, ng mamayang Pilipino. Dahil maraming masisiraan ng ulo pag ito nakapasok sa bansa, sa totoo lang. Ito pa. Yan, nakita nyo yan? Ito, BOC na naman. Basahin ko, Sabi po ng Manila Standard. 3 days ago, June 19, 2025, malamang. Yan, government agents at the Ninoy Aquino International Airport size abandoned parcels containing over 16 million worth of ketamine and cannabis at the Central Mail Exchange Center in Pasay City. MGOs. Ayan during the operation 3,025 gramo yan, guys, ang hinihinalang ketamine canceled inside a coffee maker. Agay, with an estimated street value of pumapatak ng 15 million 125,000 and 858 na gramo na Mary Jane. Agay. Ayan Mary Jane. Medyo high quality sabi nila pag galing sa ibang bansa, di wow. Canceled in multiple boxes and vacuum sealed bags with a straight value of 1,123,980 where size yan. Agay. Ayan si BOC. Di ba mga bes? See? Hindi ko na ipinakita sa iba, masyadong na, guys. Masyadong halatado. So dahil dito, ito pa. Courtesy po ng News 5. Agay, nasabat na Buswa. Di ba? 3 days ago, June 19, 2025, for sure yan. Anong nakita? Basahin na. Ayan nasabat ng Naik Police ang 30 kilo na hinahalang bosya na may halagang 204 million sa kahabaan ng Gasibo Road, Barangay Sabang, sa Naik, Cavite. MGOs. Tingnan nyo naman yan, mga kababayan. Di ba? You see? Agay. Ito pa, mga bes. Today is June 23, 2025. Guys, 4 hours ago. Ayan kalagay. Isang pakete ng hinahalang alam nyo na. Ayan na nakabalot ng duct tape at scotch tape at may tatak na Kuka Racing ang nadiskubre ng isang 30 taong gulang na mangingisda mula sa Barangay Dilam, Calayan. Na Lord Kinekes. Yan pa. Ayon sa PDEA, matapos itong iulat ng mangingisda na may sa Philippine Coast Guard, agad din na i-turn over ito sa PDEA Region 2 kahapon, June 22, 2025. Agay. Ganun dapat ang mga mangingisda. Alerto kayo, tumulong kayo sa gobyerno. Kasi pag nahuli kayo na hindi nyo i-turn over yan, delikado kayo. Sa bigat ba naman yan?
ilang sentensya ang i-google mo doon sa loob ng kulungan. Naku po, talaga naman. Sarap mamuhay. Anuhin nyo yan, nakakasira sa buhay nyo. Magtrabaho kayo ng matino kaysa ganyan ang gagawin nyo. Walang mangyayari sa pamilya nyo. Madi-disable ang buhay ng pamilya nyo sa totoo lang. Ayan mga kababayan ayan ito yung mga highlights agay. Ayan hindi kayo naloka. So guys ang kapalagayan nyo. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Napakadami nito guys, sa totoo lang. Bihira ko lang talaga in-upload ito kasi nga very ito si YT very stricto. Kaya yung mga yan, kung ang mga video ko guys tulad nito tinatakpan ko, so ibig sabihin nun umiwas sa restricted. Pero hindi pa rin nakakalusot kasi hindi ini-spread ng husto ni YT mga bes. Pag ganitong mga content na ganyan mga video, ay nako. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines.